Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Samantala, iniisip ng mga guard sa labas. Hay nako, tulungan nyo naman kami. Yung bruha na to binabaliw na kami. Bigla, tumunog ang isang telepono na nakalapag malapit. May tawag na dumating. Pagkatapos sagutin, sinabi ng guard, "Pwede na po kayong lumabas." Nagulat si Auntie. "Talaga, pwede na akong lumabas?" Sabi ng guard. "Oo, pwede na kayong umalis. Yung parusa nyo, pwede niyong ituloy sa ibang araw. Pinapayagan na po kayong lumabas ngayon." Pagkarinig nito, sinipan ni Auntie ang gate ng kulungan at binuksan ito. Tabi dyan, sabay labas ng mayabang. Nag-aalala ang mga guard. "Naku po, pakiusap lang huwag mong wasakin yung pinto namin." Habang palabas siya, dumating ang ating bida at sinabi, "Oy, sandali lang." Pagkakita sa kanya, sabi ni Auntie, "Ay, baby ko, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba ang nagpalaya sa akin?" Sagot ng ating bida, "Syempre naman, Auntie, isa to sa mga utang na loob ko sa'yo." Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang sulat kay Ligandwa, at binasa ito. "Ligandwa, ikaw ay ina-appoint bilang elder at master." Pagkatapos nito, sinabi ng ating bida, "Auntie, mula ngayon, ikaw na ang bahala sa akin." Lumipas ang 3 taon. Ngayon ay 13 taong gulang na ang ating bida, at oras na para magsimula siyang matuto ng martial arts. Sabi ng nani, "Sa wakas, dumating na rin ang panahon." "Master, sobra akong nag-aalala sa'yo." Sagot ng ating bida habang papalayo. "Nani, hindi mo kailangang mag-alala. Ayos lang ako. Simula ngayon, magsisimula na ang buhay ko bilang isang estudyante." Lipat sa training ground, kung saan naroon ang ibang mga estudyante. Nag-uusap sila. "Oy, siya yun di ba? Yung adopted child." "Oo, siya nga. Siya yung nabigyan ng pangalang Lee Chul sa naming ceremony. Isa lang siyang adopted child, lalaki lang siya, wala nang iba." Habang sinasabi ito ng ibang estudyante, naririnig ito ng ating bida habang nakatayo roon. Naiinis siya at hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga naririnig. Pero biglang dumating si Lee Sayon, at pagdating niya, nagsalita ang ilan. "Oy, si Lee Sayon yun, di ba? Yung ika-8 anak. Grabe, ang ganda niya talaga, at ang talento niya, ibang-iba sa iba." Ito ang totoong katangian ng isang liege bent child. Narinig ito ng ating bida, at naisip niya, "Iba ang trato nila sa akin, pero kay Lee Sayon, ibang-iba talaga ang respeto't paghanga nila." Pagkatapos, lumapit si Lee Sayon sa ating bida at sinabi, "Hi, Lee Chul, kumusta ka na?" Sagot ng bida, "Hi, Lee Sayon, 3 taon na rin mula noong huli tayong nag-usap. Kumusta ka na?" Sabi ni Sayon, "Pasensya ka na kung ano man ang nasabi ko sa iyo noong naming ceremony. Sana hindi mo yun dinamdam." Tanong ng bida, "Anong sinabi mo noong naming ceremony?" Sabi ni Lee Sayon, habang pinaalala ito, "Sinabi ko sa iyo na huwag kang mawala o maglaho." Sagot ng ating bida, "Ah, yun ba? Wala naman akong naging problema roon." Pagkarinig nito, labis ang ginhawa na naramdaman ni Lee Sayon, at sinabi niya, "Buti naman at ayos lang sa'yo. Akala ko suplado kang tao." Sagot ng bida, "Ano? Anong ibig mong sabihin sa suplado?" Bago pa makapagtanong palalo ang ating bida, dumating ang mga instructors at sinabi, "Attention! Ia-assign na namin kayo sa mga klase ninyo." Lahat ng nabigyan na ng pangalan sa naming ceremony, pumunta sa unahan. Yung iba, pumila sa likod nila. "Huwag ninyong kalilimutan ito." Biglang nagdasal ang mga estudyante. "Ay, sana makapasok ako sa magandang klase. Lord, bigyan mo po ako ng swerte." Habang pinagmamasdan sila, iniisip ng ating bida, "Oo nga naman, talagang natural lang na kabahan sila." Sa sistemang ito, 3 taon silang magsasanay sa kanilang assigned class.
Kung mas mataas ang class mo, mas maganda ang training mo. May 5 ranggo ang mga klase. Pagkatapos, in-announce ng instructor, "Congratulations, Lee Sayon. Ikaw ay napili para sa Class 1. Nagpasalamat si Lee Sayon. Thank you po." Habang pinagmamasdan siya ng ating bida, iniisip niya. Alam ko na agad, Class 1 talaga si Sayon. At doon na tinapos ang bahagi. Walang kaunting pagkagulat si Lee Chul, dahil inaasahan na niya talaga na sa ganitong klase siya mapupunta. Pero nang makita niya ang resultang nakuha niya, naitalaga siya sa Class 5. Sabi ng ating bida, ang Class 5 ay parang tapunan ng basura. Dito inilalagay ang mga estudyanteng walang kinabukasan. Marami sa kanila ang nagda-drop out o hindi kailanman pumapasa. Kaya tinatawag itong garbage dump class. Ang klase kung saan ka malalagay ay nakadepende sa resulta ng naming ceremony. Maganda ang resulta ko, pero malamang may kinalaman dito si Head Elder at ang nanay ko. Kaya ako napunta rito, pero wala akong dapat ipag-alala. Ito ay pabor sa akin. Walang mang-iistorbo sa akin dito. Makakapag-focus ako sa training ko. Pagkatapos, sinamahan ng instructor ang ating bida papunta sa Class 5. Habang naglalakad, lumingon si Lee Chul, at nakita niyang si Lee Sayon ay nakatingin sa kanya na may matinding galit. Dahil dito, naintindihan ng ating bida ang gusto nitong ipahiwatig, gusto ni Sayon na ipaglaban niya ang sarili niya. Natanungin kung bakit siya napunta sa Class 5, pero sagot ng bida sa sarili. Hindi ko yan gagawin. Ito ang tamang lugar para sa akin ngayon. Habang papalayo siya, marami sa mga estudyante ang nagsasalita. Grabe, napunta tayo sa Class 5. Paano na to? Hindi na tayo makakagraduate habang buhay. Paano na ang reputasyon ng pamilya natin sa Lee Clan? Hindi ito dapat nangyari sa atin. Iniisip ni Lee Chul. Oo nga, naiintindihan ko ang takot ninyo. Pero isipin ninyo, isang taong mula mismo sa Lee Clan, tulad ko, ay napunta rin dito. Kaya kung ako nga nandito, walang masama sa pagiging Class 5. Biglang may lumapit na lalaki. Sabi niya, "Hi, ikaw ba si Lee Chul?" Sagot ni Lee Chul, "Oo, ako nga." Sabi ng lalaki, "Ako si Kim Han. Matagal ko na gustong ipakilala ang sarili ko sa iyo. Idol kita. Galing ako sa isang maliit na pamilya ng mga blacksmith na nagtatrabaho sa ilalim ng Estime Lee Clan. Simula't simula pa lang gusto ko nang makilala ka." Pagkarinig nito, naisip ng ating bida, parang hindi ko naman siya kilala sa past life ko. Hindi ko siya nakita noon. Kaya tinanong ng ating bida, "Bakit ako? Bakit gusto mo akong makilala?" Sumagot si Kim Han, "Kasi ikaw ang sentro ng atensyon. Lahat ng tao dito ay tungkol sa iyo ang pinag-uusapan. Kaya gusto ko sanang maging kaibigan ka." Pagkarinig nito, naisip ng ating bida, parang hindi naman siya nagsisinungaling. Tapos ay nagtanong si Lee Chul, "May tanong ako, ano ang tingin mo sa Class 5? Sagot ni Kim Han, "Sabi ng lahat, ito raw ang pinakamalas na klase. Kapag napunta ka dito, hindi ka na raw makakagraduate." Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala doon. Ang paniniwala ko, basta magsumikap ako, magtrabaho ng maayos, at hindi sumuko, pwede kong baguhin ang kinabukasan ko. Kahit Class 5 pa ako, pwede pa rin akong magtagumpay. Pagkarinig nito, ngumiti ang ating bida at sinabi, "Pumasa ka na." Nagulat si Kim Han. "Pumasa? Anong ibig mong sabihin?" Pagkatapos nito, ipinakita ang ilang upperclassmen sa Class 5. Sabi nila, "Hello, mga baguhan. Maligayang pagdating sa Class 5. Nandito kami para tanggapin kayo." Ang nagsasalita ay si Choi Ina. Sabi niya, "Makikasama kami sa inyo. At kung may tanong kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong." Pagkatapos, nagsalita ang instructor. "Bago ang lahat, ako muna ang magpapakilala. Ako si Lee Jiangwo, instructor ng Class 5. Dahil may mga bagong estudyante ngayon, hindi muna tayo magle-lecture. Sa halip, ipakikilala.
ninyo ang sarili ninyo sa isa't isa. Nang makita ito ng ating bida, naalala niya. Sa nakaraang buhay ko, si Instructor Li Jiangwo ay ganito rin. Masigla at mahusay magturo, noong hindi ko pa kayang matuto noon. Binibigyan niya ako ng private lessons at tinutulungan ako ng personal. Pagkatapos, sinabi ng instructor, nasabi ko na ang lahat. Ngayon, ina, paki-explain mo na lang sa mga bagong estudyante. Kung ano ang mga patakaran dito at ang mga dapat nilang malaman. Nagpakilala si Choi Ina. Hello sa lahat. Ako si Choi Ina. Nakakahiya man sabihin. Pero 2 taon na akong bumabagsak. Kaya 2 taon na rin akong class leader ng class 5. Siguro pagod na kayo sa pagtayo, at doon magpapatuloy ang eksena. Kaya umupo na kayo, sabi ni Choi Ina. Dahil pipiliin na natin ang magiging leader ng klase ninyo. Ang trabaho ng leader ay napakahalaga. Dahil ang bawat isa sa atin ay inaasahang sasali sa mga missions mula sa klaseng ito. Ang leader ang mag-guide sa grupo tuwing may mission. Habang ang instructor naman ang siyang magtuturo at gagabay para sa kinabukasan. Pero ang class leader ay may buong kapangyarihan. Napamahalaan at kontrolin ang lahat ng miyembro ng klase. May isang estudyante ang nagtanong, paano po namin pipiliin ang magiging leader? Sumagot si Ina, pasensya na, dapat pala ito ang una kong ipinaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ginagawa sa ibang klase. Pero dito sa class 5, ginagawa namin ito sa pamamagitan ng light duels at pagboto. Kaya simulan na natin ang duel. Sa laban na ito, ipapakita nyo lang ang lakas nyo. Bawal gumamit ng mana, malinaw. Matapos ang duel, magbe-break muna tayo sandali. Pagkarinig nito, sinabi ng ating bida. Seryoso ka ba? Niloloko mo ba ako? Sumagot si Choi Ina. Young Master Li Chul, may nasabi ba akong hindi ninyo nagustuhan?